Hi guys, welcome on this channel. This reading is for collective energy of collective around this time. You're stable and secured and respected, no, sa Hierophant, and may katungkulan ka. Yeah, may katungkulan ka, no? May katungkulan ka daw o mataas ang katungkulan mo. Yes, mataas ang katungkulan mo sa spiritual. Pahalang, spiritual ba yun? Sa spiritual, mataas ang katungkulan mo sa spiritual. Ang tanong, saan na side? Sa side ba ng light? Sa side ba ng God? O sa side ng God? Ibig sabihin yan, hindi ka witch, hindi ka wizard, hindi ka warlock ka, hindi ka gumagawa ng witchcraft, hindi ka kampo ng kadiliman kasi sa side ka ng God. Kumbaga, ang ginagawa mo niyan ay pagsunod sa kautusan ng God at pagsunod sa will ng God. Yung baka ka isa ka sa chosen one. Yan. Hindi ka alagad ni Satanas pagka ganyan ha. Wala kasing alagad ni Satanas na alagad din siya ng Diyos. Pag alagad ni Satanas yun, no? Pag nagsiserve kay Satanas yun siya nagsiserve, okay? Pag alagad ng Diyos, sa Diyos lang talaga yung nagsiserve. Ano pang about sa'yo? You are broken, every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You are broken, every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Meron kang sinisinda ng message or may gagawin kang action o may ginagawa kang action or nag-travel ka or meron kang sinisente pag-send na hindi ka na nag-aantay, no? Hindi ka na nag-aantay bago mag-waste o para mag-take ng action. Merong paglayo. So, ibig sabihin, meron kang nilalayuan, meron kang iniwasan. More clarification of the Six of Swords. Ano itong nilalayuan mo? Ace of Swords. Queen of Cups. Kaaway ba to? Kaaway yan. Kaaway na gustong gawing stagnant ka. Kasi lumabas dito, the Hangman, kaaway na gusto kang ma-stagnant. Gusto niya ma-stagnant ka, gusto kanyang gawing stagnant. Yan. Kaaway na nagtagumpay siya na ma-ward off yung mga nagpa-clouded. Siya lang ba ang gumawa niyan? Na ward off niya yung mga nagpa-clouded ng judgment niya at isipan niya? Hindi. Merong tumulong sa kanya. Merong tumulong sa kanya. Pero ano to, emotional siya. Bakit siya emotional? Yung kaaway na yan. Kasi may collaboration, pagtutulungan, o kasi may ka-collaborate ka. Kasi meron kang ka-collaborate. Yes. Maaaring may mga tumutulong sa'yo. Merong mga tumutulong sa'yo. Hindi. Meron kang ka-collaborate o mga collaborate o mga ganun ba. No. Kasi meron kang ka-collaborate. Inainggit siya. Baka nainggit siya. Hindi naman sa nainggit siya. Ano yun? Bakit gusto kanya ma-stagnant? Ano siya? Third party? Hindi. Ano siya? Ano to? Bakit gusto ko niya ma-stagnant? Umiiral yung greediness niya? Hindi. Anong reason? Bakit gusto ko niya ma-stagnant? Itong Ace of Swords na to. Na-insecure sa'yo? Bakit na-insecure? Hindi. Merong reason to kung bakit to, gusto ka niya ma-stagnant. Kaaway to eh. Kaaway mo to. Ang ginagawa niya?
Nainis siya sa'yo. Nainis siya sa'yo. Bakit nainis siya sa'yo? Kasi sa side ka ng Diyos? Nainis siya sa'yo kasi sa side ka ng Diyos. Siya kasi, ibig sabihin niyan, siya kasi, sa side siya ng kadiliman, sa side siya ng devil. Kaya nainis siya sa'yo. Na-irritate siya sa light mo, sa liwanag mo, sa'yo, kasi sa side ka ng Diyos. Maring servant ka ng God, servant ka ng Diyos. You're secure, stable here, no? Sa Four of Pentacles. Ano yung kakolaborate mo, Mangil? Ay, hindi. Ano yung kakolaborate mo? Servant din ng God? Upright ba to? Oo. Servant din ng God yan. Hindi kasi pwedeng magsama ang liwanag at dilim, no? Sa Bible yan eh. Hindi pwedeng magsama ang sa side ng liwanag, sa side ng Diyos at ang sa side ng kadiliman. Kaya may paalala ang Diyos na yung mga sa side ng Diyos, huwag makiisa sa mga sa side ng kadiliman daw eh. Diba? May ganun eh. Mayroon nun sa Bible eh. You're broken. Yan na. Si Martha. Thank you. Thanks. Mamaya, bigyan ka. Four of Wands. Merong new beginning, blessing na darating sa iyo, new love, blessing, or stability, a stable relationship. And hindi na ito mapakailaman ng mga hindi na makapakailam dyan, mga gumagawa ng witchcraft. Kaya hindi na siya mapakailaman ng mga gumagawa ng witchcraft, mga black magic, ng mga kampo ng kadiliman, na maalaga ng dilim. Yan. Pakain ka nito, Cheng. Wait lang ha. Teka lang ha. Oo. Teka lang. Mamaya na iba. Bigyan natin iba. And then, lumabas yung Wheel of Fortune. May makapag-reach out kasi hindi na ma-stuck, hindi na ma-stagnant. O may makapag-take na ng action, mag-umpisa niya ng gawin yung gusto niya or yung inspire siya na gawin yan. O pwedeng magawa mo na kung anong gusto mo. Sino ba itong yung sa Page of Cups dito? Ikaw ba yan? Ikaw daw yan. Na magawa mo na kung ano man yung inspired ka na gawin mo. Like, siguro, pwedeng mag-reach out o pwede din mag-drawing kasi may nag-drawing dito. Or kung pwede din na kung ano yung gusto mong gawin. That you love to do it. You love to do it. Na kung ano man yung nais mong gawin, no? O simulan, o aksyonan. Kasi makarecover ka na sa losses, sa regrets, sa emotional turmoil, sadness. Alam mo, yung experience mo, emotional turmoil, sadness, yun ay manipulation yun sa isipan mo. Mga yun, gawa ng kaaway yun. Makarecover ka na nga matanggal na sa iyo yung mga nagpa-stuck sa iyo, na mga nagpa-confuse. Yan. O natanggal na. Kaya magagawa mo na yung mga hindi mo magawa dati. Yan. Kasi wala mo lang gawin. So, ano yung next chapter ng buhay mo niyan? Four of Cups.
malungkot ka na uncontented, ma-attract ka sa Queen of Wands. Yeah, sa Queen of Wands, attract ka dito sa Queen of Wands na yan, na uncontented ka without this person sa buhay mo. Yeah, yun daw ang mga next na mangyari sa'yo. So, angarin mo makasama siya, ganun. Si Queen of Wands, tapos ano pa? Maging inspired ka, maging positive ka, maging hopeful, ganun ka na. O pwede maging popular, or kung popular ka na, or famous, or mas lalo ka maging famous kung famous ka na, pero kung hindi ka pa famous, maging famous ka, ganun. Or maging inspired lang talaga, or positive ka, no? And then, makatulog ka na ng mahimbing, marelax yung isipan mo, makarecover ka na. Lalo na dito sa pagka-stuck ko at sa mga emotional turmoil. Siguro palagi ka umiyak kasi ayan o, may emotional turmoil dito. Nung ka-recover ka na natanggal na sa'yo yung nagpa-stuck sa'yo, nagpa-clouded sa isipan mo, na nagpapa-iyak-iyak sa'yo, nagpa-sad sa'yo ba, no? Nagpa-grief sa'yo, no? And then, makaramdam ka ng care, love, affection, siguro towards animals, may animals dito, may cat dyan, or sa mga kawawa, o kaya sa yung person, pwede din. What's with the 7 of Wands here? Wala akong tinatanong dyan eh. May maging defensive eh. Ikaw ba to? Maging defensive dito. Yeah, maging defensive ka. Dahil merong mga threaten sa'yo. Meron yun. Merong mang threaten sa'yo. Ano ng threat? Or mang threaten. Ano yan? Physical threat? Physical threat. May mang threaten daw sa'yo. Kaya maging defensive ka. Normal lang yun, di ba? Pag tinethreaten ka, maging defensive ka. Normal na reaction ng tao. Mga ano to eh, mga hindi na makapanghadlang, hindi makapangnigil, kaya mang threaten sa'yo. Hindi na kasi sila makapang-oppress. Tama, hindi na sila makapang-oppress. Hindi na sila makapang-oppress sa'yo eh, kaya gawin nila physical na pang-threaten sa'yo. Baka mag-send ng mga threats sa'yo ba? Mga threats. Physical threats. Kaya maging defensive ka. Kailangan depensa din sa sarili mo. Bakit? Anong goal ng mga gusto mang threat na to sa'yo? Makuha yung para sa'yo? Hindi. Mukhang ano, sinususulan sila ng devil? Sinususulan sila ng devil. Oh. Mga follower ng devil, kaya sumusunod sa devil eh. Kahit hindi na tama, sumusunod pa rin sila kasi follower ka ng devil, yung mga tinatawag na follower ng devil. Kung ano yung sinusunod-nutos ng devil, sunodin sila kahit na ganyan, mga kafulisyan, katarantaduhan, kahit mga kahangalan. Ano ba ginagawa nila, kahangalan? O, kahangalan. Diba? Ano ba yan? Nagbinta ng kaluluwa na sa devil yung mga threat sa'yo. Oo, mga nagbinta ng kaluluwa na sa devil yung mga threat sa'yo. Kasi nga sa side ka ng Diyos, they will try to do everything para lang kontrolin ka. Kaso hindi ka na nila ma-control spiritually, hindi ka na nila ma-oppress. Hindi ka na nila mapastock, hindi na nila mapaklouded ang isipan mo daw. Kaya yan na naman, physical threat na. Ay, just me. Talagang sumusunod sila sa pinagbintahan nila ng kaluluwa nila. Ay, ano pala nila dyan? Kakasunod kay Satanas. Pinapayaman sila ng Satanas. Upright ba to? Mukha nga oh. King of Pentacles. Pinapayaman daw sila ng Satanas.
Yun ang kapalit nun. Pero, may worse na kapalit nun. Kaluluwa nila, impyerno punta. Kasi, tingnan nyo, bibinta ng kaluluwa. Tapos, pinapagawa ni Satanas ng mga kahangalan. Mga, yan. Hindi tama talaga yung ginagawa nila. Threaten ka nila. Ay, grabe. Naku, walang sense of right and wrong yung mga tao na ganun. Kasi yung followers ni Satanas ay kaya ganun. So, ano yung next na mangyari sa buhay mo niyan? Maging guarded ka? Maging guarded ka. Kasi may mga man-threaten sa'yo physically. Nakakainis naman yung mga ganun tao, no? Para makakaban ka ba? Ganun. Maging guarded ka, kakaban ka. Kasi meron kang meron kang mission sa gadi. Kaya mataas yung iyong katungkulan. May mission ka from God. Aside ka ng God. Tapos, anong next na mangyari sa'yo niyan? What's with the devil here? May mga manipulate sa'yo? Hindi. May mga tempt sa'yo? Pwede temptation din yan eh. May mga tempt sa'yo. Oh, be aware. May mga tempt doon sa'yo. Ano yung tempt niyan sa'yo? Para alamin natin. Passion? Hindi. Sex? Hindi. Money? Money. Gamitin ay pera. I-tempt ka niya ng pera. I-tempt ka niya ng pera. Temptation. Parang katulad nito. Ano mag-tempt siya ng pera? Devil mismo? Yeah. Pera. Kita niyo yung mga strategy nila. Then the devil's kingdom. Mga tanga ang tao na nagiging follower ng Diablo. Sabihin nila, parang tanga, yumayaman kami. Sabihin siguro, madami kang pera. Bakit ko nasabing tanga? Kahit madami silang pera, yumayaman sila sa pagsunod sa Diablo. Kasi kaluluwa nila, eternal magdusa dun sa impyerno. Tapos ano sabihin nila, sinungaling pa ako. Hindi sila magbasa dun sa Bible. Sinabi ng God ang mga followers ni Satanas at mga fallen angels at mga beast na yun, di ba? Nasa Bible yun. At pati yung mga false prophet, di ba? Itatapon ng God yan, ikakast out niya sa lake of fire na may sulfur. O. Kaya sabi mo, tanga yung ganun. Ano ba? Tama ba yung term doon? Tanga? Hindi tanga. Ano yun? Balingag. Ano yun? Anong tawag doon? Hangal. O, hangal nga. Mga tawag sa mga ganun, sa mga followers ni Satanas. Kasi, pansamantala lang yung offer ni Satanas na wealth, money, fame, glory, ano pa? Anong gustuhin nila? Bibigay ni Satanas. Pero yung kaluluwa nila, kawawa. Diba? So, talagang kahangalan yun. Yun na yung term nun. Hangal pala, kahangalan. So, yan. Ano pa ang next na mangyari sa'yo? Tingnan natin. Sana maganda na. Ano to? Upright ba to? Pala nga. So, upright to. 8 of Wands. Ace of Wands. Ace of Wands to Ace of Wands. And, ano pa? Maging passionate ka na mag-take ng action, pero meron kang kopyahin.
Meron kang kukopyahin, kaya Empress in reverse yung energy mo dito eh. Meron kang kukopyahin. Dapat ay ano kasi yan, yung kung ano yung true self mo. You have to be confident kung ano ka, kung ano yung kakayanan mo. Ano ba yung kukopyahin mo? Kakayanan? Hindi. Ano yung kukopyahin mo? Yung paggamit ng kakayanan? Ayun, yung paggamit ng kakayanan. Maring iba kayo ng kakayanan eh. Kaya, hindi mag-work sa'yo yung kukopyahin mo ng paggamit ng kakayanan. Kasi baka magkaiba kayo ng kakayanan. Kaya, dapat mong i-develop or madiskubrihan kung ano yung paggamit ng kakayanan mo, kung ano yung iyong kakayanan. Yan. Pero alam mo na ba magamit ng sarili mong kakayanan? Alam mo na eh. Meron kang sariling kakayanan. Eh, hindi mo kailang gayahin yung kakayanan ng tao na yun, na kukopyahin mo yung kakayanan niya. Kasi hindi siya mag-work sa'yo kasi maaaring wala kang kakayanan na kung ano yung kakayanan niya. Maaaring wala din siyang kakayanan kung ano yung kakayanan mo. O baka hindi mag-work yun sa'yo kung ano yung kakayanan niya. Basta ganun, no? Kaya may Empress in reverse dito. May umpisan ka na passionate ka and excited. Yun na ba yun? Yung gagayahin mo yung kakayanan nitong gagayahin mo. Yan ba yun? Gagayahin mo. Kasi, dahil mayroong mga threat sa'yo, mayroong mga threaten sa'yo physically naman kasi pasaway talaga yung mga followers ni Satanas, no? Ginagamit sila ng Satanas. Sana ang utak nila, pagpagamit sila kay Satanas. Anong pala nila sa paggamit nila kay Satanas? Pinapayaman daw sila ng Satanas. Pinabigay na ata ni Satanas yung mga kahilingan nila. Pero hindi worth it eh. Kasi kapalit kaluluwa nila eh. Alangan hindi sila parusahan ng ganyan sa impyerno eh. Tingnan nyo, yung mga pinagagawa nila. Dapat eh, huwag silang sumunod kay Satanas. So, more information. Ano pang next na mangyari sa'yo? Malilito ka ba? Malilito ka. Malilito ka, tapos, puro di maganda, no? Pero, you know what? Sa times na yung dumadaan ka sa matinding mga pagsubok, yung kasunod doon yan, mga ano na, magaganda at peaceful ng buhay. Yan na yung biyaya ng Diyos, to blessing na daw kasunod yan. Hindi huwag mawawala ng pag-asa. At, what's with the Three of Cups here? Upright ba itong truth? Hindi. Ay, pwedeng ano to eh. Mag-celebrate ka kasi makarecover ka na sa pwedeng heartbreak related sa nasasaktan yung puso mo, heartbreak, mga ganyan. And ano nga alam, may mga manlilito sa'yo, no? Makaramdam ka ng pagkalito. Malilito ka na related saan? Ayun, parang pinapajuggling ka. Alam yung pinapajuggling ka? Yan. Pinapapajugglingin ka nila. Gamit yung psychic intrusion. Psychic intrusion. Psychic ba talaga yung mga nakapang psychic intrusion? Mga psychic daw yan. Hindi ako marunong yan. At hindi din ako interesado matuto yan. Kasi yan ay gawa ng ano yan eh. Mga yung gumagawa niyan, mga gusto mangontrol yan. Ang isip ng iba. Kaya interesado silang mag-aral yan. No? Pinag-aaralan nila yan. Ako hindi ako interesado ng mga ganyan. Mga kakayanan natin yan galing sa fallen angel.
sa demonyo. Kasi mangontrol ka ng isip ng iba eh. Kagaya ng palipad hangin. Yan, magamit ng psychic intrusion yan. Hypnotism. Ang alam ko, gumagamit ng psychic intrusion yan kasi, di ba, nakukontrol na yung isip ng biktima nila. Psychic intrusion. So, ano pa? Ang next na mangyari sa'yo? Mapapaisip ka dahil sa psychic intrusion to hindi yan witchcraft yun. Ang psychic intrusion lang na hindi naman palipad hangin, hindi yan witchcraft. May, kung ba pinapasok yung isip mo niyan eh. May parang pa-psychic attack din. Yung isip, yung intuition na lang ginagamit nila. Ang tama ba? Intuition ba nila ginagamit nila dyan, mga psychic intrusion? Psychic di ba? Psychic intrusion. Yan. Yung psychic powers nila, ang ginagamit nila. Tapos, anong next na mangyari sa'yo? Kaya mo yan. Magmatigas ka na, hindi ka mag-take ng action. Tapos, anong next na mangyari sa'yo? Baka maganda na. Baka sakali. Mapagsubok mo. Magiging strong ka maging malakas ka. Mabuild mo yung inner strength. Maging strong ka dahil sa mga atake na to. Kung bakit inalaw ng God yan sa'yo. Kung sino pa nga yung matataas ang malalaki ang mission from God, o kung sino yung may mga mission from God, yun pa nga ang parang matindi ang mga pinagdadaanan ng mga attacks, kasi yun ang magpapatibay at magpapastrong sa kanila. Inalaw ng God yun. Parang Oy! Ano ka na sa labas? Manigalit. Labas na sa labas. Mamaya. May ginagawa pang mamsi. Magiging strong ka na ngayon. Pwede ko may more clarification with the strength here. Wala na makapigil sa'yo. Wala nang threat ang makapigil sa'yo. Di ba may threat dito? Parang devil lang takot-takutin ka. Wala na makapigil sa'yo. Wala na pagpalito niyan sa'yo. Maging strong ka na. Wala na makapigil sa'yo kahit anong gawin nila. Maging brave ka na talaga. Pinapalakas ka lang yan. Kung kaya inalaw ng God yan. Pero yan talaga ay mga attacks ng kaaway yan. So dapat mo ma-experience. Are you willing din naman ma-experience ng mga to? Not. Hindi. Sino ba naman gusto mo experience yan? Pero in order for you to live life na gusto mo, na kailangan mong pagdaanan to experience na to, is okay for you. Para makompleto na yung tools mo, makompleto na yung, kumaga, para mapagdaanan mo ng lahat ng dapat mong pagdadaanan, para mamuhay ka na ng kung ano yung gusto mong buhay. Yan. Tapos, ano pang next na mangyari sa'yo? Tingnan natin. Ay, maging matagumpay ka na. Di ba? Mga pagsubok lang yan, mga challenges. After ng pagsubok, there are blessings na. Di ba? Ganun lang yun from God. Hindi madali ang pinagdadaanan ng mga sa side ng Diyos. Pero, darating at darating ang blessings. Yan na yun, maging matagumpay ka na, victorious ka na sa mga kaaway, hidden enemies, sa mga challenges, at magawa mo ng kung ano yung gusto mong i-pursue, gawin, maging napaka-brave mo na, at maging napaka-strong mo na wala na makapigil, wala na makahadlang sa'yo. Yun ang ma-benefit mo dyan. Na masurpass mo na lahat ng mga challenges, wala na maging balakid, wala na makahadlang sa mga plano mo, sa mga goals mo, na kahit na si Satanas pa. So, ayan, ito na lamang for collective reading.